kalalakihan, at the age of 20, lumalaki yung prostata niya. Meron yung size nito na kailangan na ma-maximize niya kung ano yung laki nung prostate na yun. So at the age of 20, lumalaki yun, that is normal. At the age, yung pangalawa na paglaki ng prostata, at the age of 40s. Kapag yun na yung pinaka-maximum na lumalaki yung prostata dahil na rin sa edad, pagtanda. Ngayon, kapag nag-edad ka na ng 50s at nagkakaroon pa rin ng paglaki yung prostata mo, ibig sabihin may problema ka na sa prostate. At napakadelikado po ito. Kaya kailangan ma-detect agad para kahit pa paano maiwasan po natin yung pagkakaroon noon. Kasi pagka nagkaroon ka ng sakit na prostate cancer na tinatawag nila, na which is nag-umpisa sa pagkakaroon ng pamamaga hanggang sa napabayaan mo at naging prostate cancer na siya, makakaramdam ka ng pananakit ng mga buto. Ito yung mga kalalakihan na nabebedridden. Pagka gagalawin mo yung katawan nila, sobrang sakit. Kahit haplos lang, masakit sa katawan nila at pumapayat ang isang pasyente na may problema sa prostate. Dok, paano po ba nakukuha ito? Malaking factor po ba yung kinakain or lifestyle ng isang tao or pwede din pong genetic, Dok, para magkaroon po ng ganito nga sakit, Dok? Very rare naman yung mga namamana o nakukuha sa family history na meron ng mga prostate problem. So isa rin na kino-consider natin yon. Tapos ang iba naman ay sa pagkain, sa lifestyle pa rin. Kapag nakahilingan nilang kumain ng mga sobrang maalat, yung mga processed food pa din, yung mga pinagbabawal natin mga pagkain, sobra-sobrang pagkain ng mga karne, yung mga matataba. So kapag nakahiligan mo yon, bawas-bawasan mo. Yung mga sobrang matatamis, hindi rin pwede yung mga sobra-sobra na pag-inom ng alat. Kaya ngayon, napapansin natin, naobserbahan natin, lahat ng mga pasyente na napakahilig sa alak ay prone talaga sila sa pagkakaroon ng prostate inflammation o yung tinatawag nilang prostate cancer. Dok, kapag po ba na-diagnose ng ganito nga sakit, Dok, ano po yung mga isinasagawang gamutan po? Actually, mayroong ibinibigay ang neurologist doctor nila na gamot para dun sa mga nagsisimula dun sa mga nagkakaroon ng pamamaga sa prostate. Yung nag-uumpisa dun sa mga hirap umihi. Nahirapan silang umihi. Tapos ang nangyayari sa kanila is pag malalaman mo kapag may problem na, madalas sa gabi, panay ang ihi mo. Ang pinaka-normal na ihi ng mga kalalakihan sa gabi ay 2 o kaya 3 lang. Pag lumagpas na yan, ibig sabihin noon may problema na ang prostata mo. Pero siyempre, kailangan magpa-check up pa rin kasi hindi natin malaman kung talaga yun ang nagiging problem na. Pero isa yun ng mga sinyales. Kunwari, ang isang kalalakihan, nakakaihi siya ng 6 to 10, 5 hanggang 10 ihi sa gabi. Tapos yung taon mo, nasa 50s ka na, ay magpakonsulta ka na kaagad sa iyong doktor. Kasi nga, senyalis na yan na may prostate problem ka na. Dok, maaari din po bang magkaroon ng prostate cancer kahit wala namang nararamdamang sintomas? Hindi, ang pagkakaroon ng mga prostate cancer, nagpaparamdam yan. May mga sintomas, may mga senyalis yan. So madalas yan, hirap siyang makaisagad, hirap siyang umihi kasi naiipit yung pantog, yung daluyan ng ihi niya. So yung pangalawa niyan, madalas na pag-ihi. So lahat ng mga senyalis na yon, kapag nakaramdam ka na, kailangan mo nang magpakonsulta. Pero pag prostate cancer ka na meron ka, ang senyalis niyan ay hindi ka makatayo. Para kang merong rayuma. Yun yung mga buto mo, hindi mo siya may lakad. Kasi yung mga buto mo ay nanigas na. So may paninigas yung mga buto. Para kang naging robot na pag hindi mo kayang igalaw yung mga buto mo. So malala na yun. Meron lang tinatawag na may cancer na yun sa kanyang buto. Kumbaga, yung cancer niya kumalat na sa kanyang buto. So patuloy na yung pangayayat niya. Yun yung madalas na makikita mo na yan na talagang cancer na nga yung sakit niya.